isang mahusay at napakagandang artista na hinangaan noong dekada 90. Pero bakit sa kabila ng pamamayagpag nito sa mundo ng showbiz ay bigla na lang siyang nawala? Alam nyo bang bago magmadre si Chinchin Gutierrez noong 2010 ay nanghingi muna siya ng sign mula sa itaas kung itutuloy ba niya ang kanyang nobisyada o ipagpapatuloy na lang niya ang kanyang karera sa showbiz. Totoo nga bang siya ay may sayad sa utak? Bakit mas pinili niyang maging madre kaysa maging sikat na artista? Halika at ating kilalanin si Chinchin Gutierrez. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Carmina Lourdes Cynthia Arnaldo Gutierrez o mas nakilala sa pangalan Chinchin Gutierrez ay ipinanganak noong Agosto 22, 1969 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Dr. Hermes Gutierrez na isang botanist at taxonomist at ang kanyang ina ay si Ginang Cecilia Arnaldo na isang mahusay na pintor at naging madre din ng halos 10 taon. Ang first name niyang Carmina ay religious name ng kanyang ina na dating Franciscan nun. Bata pa lamang siya ay nahubog na ito sa magandang asal. Malaki ang naging papel ng kanyang mga magulang sa kanyang pagiging relihiyoso. Tinuruan siya ng kanyang ama na pahalagahan at mahalin ang pinakamahalagang likha ng Diyos, ito ay ang kalikasan. Nakapagtapos si Chinchin Gutierrez ng elementary at sekundarya sa Assumption College sa Mandaluyong at di naglaon ay nagbunga ang lahat ng pagsusumikap niya at nakagraduate siya sa kursong Bachelor of Arts in Speech Communication sa University of the Philippines. Pagkatapos nito sa kolehiyo ay ipinagpatuloy niya ang karera nito sa mundo ng showbiz at naging aktibo ito sa iba't ibang larangan at taong 1991 siya ay unang lumabas sa pelikulang Onyong Magikero bilang Sheila. Dahil sa husay nitong ipinamala sa pag-arte, nagsunod-sunod na ang kanyang naging proyekto. Nasundan pa ito noong 1992 na pinamagatang Bakit Labis Kitang Mahal. Nakasama din siya sa pelikulang Di Na Natuto, Sorry Na, Pwede Ba? Mas lalong umusbong ang kanyang karera nang gumanap siya bilang Maria Clara de los Santos sa No Limit Tanghiri sa CCP ABC5. Taong 1994 ay pinagbidahan niya ang karakter bilang si Marisa sa Maalaala Mo Kaya The Movie. Gumanap din siya bilang Josephine Bracken sa Jose Rizal at nasundan pa ito ng kabi-kabilang proyekto sa industriya ng pelikulang Pilipino. Dahil sa pagmamahal at determinasyon niya na maipamalas ang kanyang galing sa larangan ng pag-arte, siya ay nagawaran ng iba't ibang uri ng parangal at ang ilan na nga dito ay noong taong 1995. Siya ay nanalo sa Gawad Urian bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Maalaala Mo Kaya The Movie. At sa kasunod na taon, nakamit niya ang Best Actress sa Asian Television Award sa pelikulang Melinda. Taong 1998, pinarangalan siya ng Asian Television Award bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Desaparecido at marami pa. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang mga ipinamalas na talento. Bukod sa ganda at husay sa pag-arte nito na kahit abala ito sa karera sa showbiz ay hindi niya napabayaan ang kanyang advokasiyang may kinalaman sa ecological awareness. Dahil noong 2003 ay kinilala si Chinchin ng prestihiyosong Time Magazine bilang isa sa Asian Heroes. Noong 2004 naman, iginawad sa kanya na Outstanding Woman in Nation Service Towns Award para sa kanyang environmental advocacy. At matapos nito, siya ay naging founding chair at presidente ng Ecological Foundation na Alaga Lahat na kanyang nilikha noong 2006. Ang organisasyong ito ay miyembro ng EcoWaste Coalition bago magkaroon ng sariling grupo. Isa rin siyang founding member at officer ng Mother Earth Foundation. Bukod sa pagiging maalaga at mapagmahal nito sa kalikasan, isa din siyang vegetarian. At nagbida siya sa isang ad para sa PETA Asia Pacific
kung saan sinabi niyang kaibigan ng isda hindi pagkain. Matatandaan na taong 2006 noong lisanin niya ang showbiz dahil sa kontrobersyal na kanyang kinabilangan. Ito ay ang tawagin siyang may sayad sa utak dahil sa ginagawa niyang pakikipag-usap sa halaman, puno at ng mga insekto katulad ng paru-paro. Subalit sa kabila ng pamamayagpag niya sa kanyang karera ay sunod-sunod naman ang mga pagsubok na kanyang kinaharap matapos masunog ang kanilang bahay sa Loyola Heights sa Quezon City at pinalad naman silang makaligtas sa naturang insidente at nagtamo ng minor injury. Subalit makalipas ang isang linggo ay pumanaw naman ang kanyang ina at taong 2010 ay nasundan pa ito nang masunog muli sa pangalawang pagkakataon ang kanilang tahanan. At bukod pa dito ay tanging naisalba lamang nilang gamit ay ang kanyang relo at rosary, kung saan nasabi niya na ito ang senyalis ng Diyos na to watch and pray. Matapos nito, si Chinchin ay nanahimik sa mundo ng showbiz. Noong bago pa siya pumasok sa kumbento, ay nakilala pa niya ang lead singer ng bandang U-Turn na si Richard Poon bago pa ito maging solo artist sa ASAP at magpakasal kay Maricar Reyes noong 2013. Naging close friend sila ni Chinchin at Richards at nasabi niya ang plano niyang magmadre at nanghingi lang talaga siya ng sign. Ayon pa kay Richard ay hindi pa ba sign na magpakasal sila at maging pangalan ni Chinchin in real life gamit ang apelyido niya ay Mrs. Lord Spoon at hanggang sa nakapagdesisyon na siya na talikuran ang karera nito sa pag-arte. Taong 2013, 3 taon matapos lisanin ni Chinchin ang showbiz, noong unang napabalitang isa na siyang ganap na Carmelite nun. Ngunit pinabulaanan ito ng kanyang dating manager na si Angela Lloreta. Nilinaw nito na siya ay isang ecological lay worker at siya ay nakikipagtulungan sa mga religious institution para sa kanyang advokasya. At kasabay nito nang makapanayam si Chinchin sa isang interview nang mabanggit niya na ang showbiz ay hindi ligtas na daan upang tahakin. Siya ay naging aktibo sa mga kilusang pangkapayapaan at pangkalikasan at sumali din siya sa mga organisasyon tulad ng Greenpeace at World Life Fund. Bukod sa husay nito sa pag-arte, ay ipinamalas din nito ang husay niya bilang isang guro sa komunikasyon sa University of the Philippines at sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Nagtayo din siya ng negosyo sa paggawa ng mga produktong pangkalusugan. Ang mga trahedya na nangyari sa buhay ni Chinchin ay ang nagtulak sa kanya upang talikuran ang buhay sa showbiz at ipagpatuloy na tahakin ang malalim na pakikipag-ugnayan at patuloy na paglilingkod sa Diyos. Noong March 28, 2019, ibinahagi sa Facebook ng isang nagngangalang Vic Sejosol na isa ng full-fledged consecrated Carmelite nun umano si Chinchin. Ayon sa post, Sister Lourdes ang religious name ng dating aktres. Noong August 17, 2020, muling nabuhay ang balitang pagpasok ni Chinchin sa kumbento nang mag-post ang veteran showbiz writer na si Lolit Solis sa Instagram. Ani ng manunulat, isa ng madre ng Carmelite Mission si Chinchin. Pinuri naman ni Manay Lolit ang tinahak na landas ni Chinchin sa glittering world ng showbiz. Aniya, isang mahusay na artista na mas pinili ang maging madre upang masilbihan ang spiritual needs ng tao. Pray for us, Sister Chinchin. Iyan ang kailangan natin ngayon, ang dasal na mga tulad mo. Noong 2023, natapos niya ang Masters in Pastoral Ministry na may pagtuon sa Biblical Studies at sa kasalukuyang naghahanda para sa baccalaureate ni Sacred Theology. Ayon pa kay Chinchin, masayang-masaya po ako at natagpuan ko na ang hinahanap kong mundo. Hindi ko man na-miss ang showbiz, hindi ko itatatwang malaki ang naitulong nito sa aking pagiging ako at kung saan man ako naroroon, I'm at peace with the world now. At ngayon ay pinili niyang mamuhay ng pribado at mataimtim na paglilingkod sa Diyos at malayo sa mundo ng social media.
Si Chinchin Gutierrez o Sister Lourdes ay isang napakagandang halimbawa ng pagiging matuwid at may pagmamahal sa Diyos at sa mga tao dahil mas pinili niya ang maglingkod sa Diyos bilang isang madre kaysa ipagpatuloy niya ang kanyang magandang karera bilang isang artista.